Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog, video upload dito sa Talking Toshi TV. Yes! Pag-uusapan natin ang paksa tungkol dito sa latest technology na kumakalat, nung tinatawag nilang Artificial Intelligence or AI. Okay? At ito ay ginagamit na karamihan at kadalasan ng mga tao, no, sa larangan ng teknolohiya, okay, para mapagaan ang buhay ng tao, no, to make their lives easier, okay, to make processes, no, mga proseso, ang mga sistema mapadali sa pamamagitan ng artificial intelligence, mga kababayan. At katulad ng inyong nakikita sa ating title card or thumbnail, kamakailan ay naging biktima ng artificial intelligence itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naging biktima siya specifically ng deepfake voice cloning. Mamaya tatalakayin natin yan, Okay. Bakit? Ano po ba ang nangyari doon sa bagay na yon? Napasama, mga kababayan. Napasama. Okay? Ginamit yung artificial intelligence sa hindi magandang paraan. Okay? Pinalabas na yun ang boses or tinig ni Presidente Marcos. Na well, in fact, hindi naman yun. Hindi naman niya sinabi yun. Okay? So, isisiwalat po natin, mga kababayan, ngayon. Ibigyan ko po kayo ng paunang impormasyon tungkol dito. Tungkol dito sa artificial intelligence na to at ano po ang nasa likod. Dalang panganib, kung meron man, kung meron itong dalang ginhawa or advantage, sa ating buhay bilang tao, meron din naman itong downside, meron din po itong dalang panganib, lalo na sa mga anak po natin, sa mga bata, sa mga teenagers, mga magulang, makinig po kayo, this is dedicated to all parents at kayo na rin mga bata, mga teens, ay makinig po kayo sa ating paksa ngayon at makinig din po kayo sa mga magulang po ninyo kapag kayo sinusuheto o dinidisiplina pagdating sa paghawak ng cellphone, ng bagong mga technology ngayon, sa mga gadgets ninyo, sa pagpasok nyo sa internet, may kinalaman po rito yung ating paksa, mga kababayan. Baka sila ay mapahamak. Okay? Ayaw naman natin yun, yung mga anak natin, bantayan po natin, mga kababayan. Artificial intelligence, ano po ba ang dala-dala nitong panganib, mga kababayan? Ito ang sisiwalat natin at gagawin po natin paksa sa araw pong ito, mga kababayan. I-define muna natin ano ba yung AI or Artificial Intelligence. Artificial Intelligence is the simulation of human intelligence processes by machines, especially computer systems. Ayan. Ano po ba ang ginagawa? Kasi sabi rito, simulate, Ibig sabihin, ginagaya. Pwede niyang gawin, ng computer systems, yung human intelligence, parang siya na yung papalit doon sa ginagawa usually ng mga tao, ng humans, Okay, ano po ba yung mga pwedeng gawin itong artificial intelligence na to? Applications of AI include expert systems, natural language processing, speech recognition, and machine vision. Yan ang mga examples or pinag-a-applyan ng artificial intelligence. Okay. Ngayon,
May sinabi itong kilala niyo po ba si Elon Musk? Okay? Si Elon Musk po ay ang may-ari ngayon ng Twitter. Okay? Meron po siyang binanggit, meron po siyang comment tungkol dito sa AI na to or sa artificial intelligence. Okay? At katiwa-tiwala pong tao ito dahil siya ay isang negosyante or isang kinikilalang tao sa lipunan. Ano? Sabi po niya tungkol dito sa AI, I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot, and nobody would suggest that we allow anyone to build nuclear warheads if they want. Okay? Ang artificial intelligence daw ay higit ang panganib na dala kaysa sa nuclear warheads. Okay? He said additionally, no? Sabi niya, mark my words. Ito ang clincher, ano? AI is far more dangerous than nukes or nuclear warheads. Okay? Yung mga nuclear warheads or mga pampasabog, ano, ng gawasan nuclear energy. Mas matindi pa pala yung AI. Mas higit na mapanganib yung AI, artificial intelligence, kaysa dito sa mga nuclear warheads na pinangangambahan din. Kung pinangangambahan itong nuclear warheads, ibig sabihin kung mas panganib yung AI, mas katakutan ninyo yung AI. Okay? Sabi ni Elon Musk, no? Okay. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng magbabasa po tayo ng isang artikulo, example, na talagang ang katunayan nito ay, ang katunayan na ang AI, artificial intelligence, ay nagagamit sa kasamaan, no? Sa panluloko, sa pandaraya, mga kababayan. Okay? Isa po tong artikulo na galing sa CNN Philippines, CNN, ano? Should say. Teka lang ho, ito. Sa CNN. Okay. Okay. Ito po tungkol sa isang empleyado, no, kung hindi ako nagkakamali. Yan, finance worker, ano? Na naloko o nadaya, no, dahil sa artificial intelligence. Okay? Ang pinaka-title nito, finance worker pays out $25 million after video call with deep fake chief financial officer, quote unquote. Okay, babasahin lang po natin ng mabilisan, ano, highlights lang siguro, no, para hindi tayo mahaba, ano. A finance worker at a multinational firm was tricked, naloko, no, into paying out $25 million to fraudsters using deepfake technology to pose as the company's chief financial officer in a video conference call, according to Hong Kong police. Ito pala yung nangyari sa Hong Kong, ano? Yan. So, itong raw finance worker na to, naloko ng isang multinational firm, naloko, no, ng mga fraudsters, na mga mandaraya, mandarambong, no, na ang gamit ay deep fake technology. Ito na nga yung tinatawag natin in general na artificial intelligence, ano, na nagpanggap na company's chief financial officer or boss niya, okay, na nagpanggap na chief financial officer sa isang video conference para nakipag-usap sa kanya. Okay? Ayan. Tapos, ano pa nangyari? The elaborate scam saw the worker duped into attending a video call with what he thought were several other members of the staff, but all of whom were in fact deep fake recreations, I should say. Hong Kong police said at a briefing on Friday. No? In the multi-person video conference, it turns out that everyone was fake. Okay? Sabi ng Hong Kong police, ano? All right. Chan said the worker, Chan yung nag-iimbestiga,
The worker had grown suspicious after he received a message that was purportedly from the company's UK-based chief financial officer. Okay. Initially, the worker suspected it was a phishing email and as it talked of the need for a secret transaction to be carried out. Kumbaga parang nagsususpecha na itong worker, no, may duda na siya na phishing email ito. Okay? Kasi parang pasikreto dapat yung transaction. Lahat naman ng transaction sa negosyo nila hindi naman pasikreto. Bakit biglang naging pasikreto? However, the worker put aside his early doubts after the video call because other people in attendance had looked and sounded just like colleagues he recognized. So yung mga kausap niya doon sa video call, including yung chief financial officer, no? May mga kasama yung chief financial officer. Lahat sila fake, deep fake. Okay? Pinagmukha lang na mga kasama niya. Kaya sa paningin nung worker, nung finance worker, mga kasamahan niya at saka yung boss niya, yung chief financial officer. Okay? Believing everyone else in the call was real, the worker agreed to remit a total of 200 million Hong Kong dollars, about $25.6 million, the police officer added. Yan, Okay. So hanggang doon na lang siguro, mahaba-haba ito, Okay. So sa pamamagitan ng deepfake video call, napaniwala siya, nakausap niya yung kanyang boss, yung financial or chief financial officer, no? At inutusan siya na mag-remit sa ganitong bank account, no? Sa ganitong financial institution, na i-transfer mo yung 25 million dollars, tama. $25.6 million dito sa account na to. Okay? Dahil siguro ganyan. Ako ano mga pinagsasabi. Okay? Hindi na siya nagduda dahil yung kausap niya doon sa video call, kamukhang-kamukha ng chief financial officer at saka yung mga kasama niya. So, tiwalang-tiwala siya na boss niya yung nag-uutos na i-transfer dito sa ganitong bank account. Yan yung nangyayari, mga kababayan, naloloko ang tao dahil dyan sa artificial intelligence na yan. Hindi po tayo naninira na sinasabi natin lang hindi maganda yung artificial intelligence. Nagbababala lang po tayo, mga kababayan. Okay ang artificial intelligence, mabuti sana kung gagamitin sa kabutihan or sa kagandahan, sa kagandahang loob, kung minsan ginagamit niya ng mga masasamaang loob, mayroong hindi magandang kalooban or hindi maganda ang intensyon, kaya napupunta sa kasamaan, Ayan. So ito isang example natin ng artificial intelligence used in fraud, panloloko. Okay? So ayan. Now, punta tayo sa mga news item pa. Pero this time, balita naman sa TV, sa telebisyon, Mga balita tayo, punta tayo dun sa naging biktima ang Pangulo, At napaniwala yung karamihan, Pero ako hindi ako maniniwala ang sinabi ni Presidente yun. Okay. Nag-iingat nga ang Presidente, O nag-iingat nga tayo tungkol dito sa agawan natin ng teritoryo dito sa West Philippine Sea versus China, Ba't naman siya mag-uutos ng gantihan or awayin ang China, O pakinggan natin ito. May direktiba di umano ang Pangulo versus Chinese or China bullying. Pakinggan po natin ito. Ito po ay galing sa UNTV News and Rescue. Kine-credit po natin sa kanila itong balitang ito. Okay, medyo mabagal lang po ang internet. Hintayin po natin. Okay. Alright.
ads. Kailan po natin mag-skip yung ads, ano? Sa China, kung kinakailangan, dapat na tayong pumalag at gamitin ang ating pwersa para matigil na itong mga pambubuli. Huwag tayong matakot sa kanila. Marami ang sumusuporta sa ating bansa. Ipinarinig ni Department of Information and Communications Technology o DICT Undersecretary for Cybersecurity Jeffrey Ian D. sa media kanina ang kumalat na audio na katunog ng boses ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maririnig dito na ipinag-utos ng Pangulo na gumanti partikular ang militar laban sa China pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Kung pakikinggan, aakalain mo na talagang si PBBM ang nagsasalita sa recording. Ngunit binigyang diin at nilinaw ng DICT na peke at artificial intelligence o AI generated ang boses ng Pangulo. It is fake. It is not the President's voice. Kinumpirma rin ng Presidential Communications Office o PCO na peke ito. Ipinabura na ang audio-video mula sa social media platform na YouTube pero mayroon pa rin anyang ibang lumitaw na kopya nito. Bunso nito, makikipagtulungan ang DICT sa ibang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police o PNP para maimbestigahan kung sino ang nasa likod nito. Sakaling matunto nila ang mga gumawa at nagpakalat nito, posibleng kasuhan ng paglabag sa cybercrime law. We don't have any leads yet. Don't worry, we'll let you know. I think it would be more appropriate for us to forward this to the National Bureau of Investigation and the Cybercrime Investigation Coordinating Center. Dagdag pa ng kagawaran, hindi dapat ipagsawalang bahala ang isyo dahil unang beses itong ginamit ang boses ng Pangulo para magpakalat ng pekeng impormasyon hinggil sa policy statement sa West Philippine Sea at seguridad ng buong bansa ang nakataya rito. In the past kasi, the voice of the President and other past presidents were used for jokes. May pinapakanta pa nga sila, binivideoke, etc. Sumasayaw. These are harmless. Para naman sa Nakakatakot to mga kababayan, ano? Ginamit na yung unang ginagamit daw ito, sa mga joke lang, ano? Pero ngayon, ginamit na sa gobyerno, para kumbaga parang may iniuutos ang Pangulong Marcos Jr. na girahin na ang China. Inuutusan niya yung mga sundalo, ang AUFP, ang kasundaluhan, na kapag inaway tayo, gumanti na tayo, sugurin na natin, etc. Something to that effect, no? Pakinggan natin, patuloy natin ito. Fake yan, mga kababayan. Deep fake voice cloning ang tawag dyan. National Security Council, maaring may naglalabasang pekeng video ay dahil sa ginagawang balikatan exercises ng Pilipinas kasama ang iba't ibang bansa. Paglilinaw ng NSC, walang paghahanda para sa giyera at ang balikatan exercises ay bahagi lang ng kasunduan sa ating mga kaalyadong bansa. This is not a prelude to war. This is just a preparation of both countries for whatever threat there may be in accordance with the Mutual Defense Treaty. Ayan mga kababayan, hindi po gera yan. Itong on the side, hindi po nagdedeklara ng gera ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. No? Hindi naman ibig sabihin nagbabalikatan exercise at merong mga executive order na binubuo yung ganitong council. Nakalimutan ko ng pangalan ng council, binag ko yun, nakalimutan ko lang ganitong council para mapalakas lang yung security natin, national security natin. Hindi naman ibig sabihin gera agad yan. Ay iba kasi kala gegerahin na natin ang China dahil masyado matapang ang wika matapang ang paggalaw natin, ang atake natin, Hindi naman gera agad yan. Hindi naman common na nandigan ka sa karapatan mo. Gera agad yan. Okay? Pinalalakas lang, ine-enhance. Para may matutunan ang bawat isa, mayroong balikatan exercises. Baka mamayang alam ng mga sundalo natin, obsolete na. Kaya kailangan i-retrain, mag-improve, at
magkaroon ng ng enhancement sa kaalaman, Tuloy natin 'to. Panawagan ng mga otoridad sa publiko na huwag basta-bastang maniniwala sa mga kumakalat na video online, lalo na kung boses lang naman. Huwag na ring ipakalat ang video dahil pagmumulan lang ito ng maling impormasyon at kalituhan sa publiko. Dante Amento, UNTV. Nakakatakot 'to mga kababayan kung papaniwalaan mo at nakarating sa China. Palagay ko narinig na niya yan, pero syempre papabulaanan natin yan. Hindi naman talaga yung boses ni PBBM yun, Pero ito, kapag ka napaniwalaan to ng kung sino-sino doon, at oo nga, paraan to, boses niya to, ganito, ganyan. Ay, talagang gera yan. Paano na ang national security natin? Delikado to mga ganito, mga kababayan, So, tingnan nyo nagagawa ng technology, Nagagamit sa kabutihan, nagagamit din sa kasamaan, Parang kutsilyo, Yung kutsilyo per se hindi naman masama yun eh. Yung kutsilyo depende nagiging masama o nagiging mabuti, depende kung sino ang humahawak. Okay? Ang kutsilyo ginagamit sa kabutihan, Naghiwa ka ng karne, tapos niluto mo yung karne, pinakain mo sa kapwa mo nagugutom. Yung iba, yung kutsilyo, pinangsaksak. Okay? Yung tabak, yung itak, imbis na pambukas mo ng buko at ipinainom mo sa isang taong nauuhaw, ipinantaga ng leeg, So, yung paggamit doon nagiging masama yung isang bagay, Katulad nito, AI technology, artificial intelligence. Pag nagamit to sa mali at sa mga kasamaan, marami madadamay mga kababayan. So ito sa mga examples, naging biktima mismo ang ating presidente, Pangulong Bongbong Marcos Jr. nitong sinasabi nilang artificial intelligence, specifically deep fake voice cloning. Okay? So hindi si Presidente Bongbong Marcos 'yan, At wag lang ang warning nila, wag basta-basta maniniwala sa mga ganito at pag nakarinig kayo ng ganyan, wag basta-basta i-share, Kasi kakalat lang lalo, kumbaga, sa atin pa lang dapat huminto na ang pagkalat, Wag na natin ipakalat or i-share pa sa iba. Okay? Now, kuha pa tayo ng additional information tungkol dito sa AI or artificial intelligence or dito sa nangyaring pambibiktima sa Pangulo natin, Okay, ito po kinecredit po natin sa News 5, sa Frontline Tonight, si Mr. Ed Lingao, Alright. Oh, yes. Ayan. Akala ko, hindi gumagalaw eh. Okay, hintayin lang po natin, masyado matagal. Dali. May ads. Okay. Ayan, ingat po tayo mga kababayan, dahil hindi biro yan. Yung mga anak natin, baka nabibiktima na ng artificial intelligence. Sa pangkaraniwang panahon, baka nakakaliw pa ito, mga deepfake na pahayag daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero nakakabahala kasi ang mga video nilabas ng YouTube channel na Dapat Balita nitong nakaraang 7 araw. Una, kung titingnan mo yung mga captions or headlines niya, lahat sila tungkol sa gera na sumiklab na raw sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea. Halimbawa, China, umatake nung Martes, may napatay, niratrat ng kanyon. Meron na itong 66,000 views at meron pang mga nagkomento. Meron ding China, pinasabugan ng Pilipinas, maraming sugatan, may 32,000 views na po ito. At ito pa, PBBM, dineklara na ang gera kontra China, meron ng 46,000 views. Hindi lang po yan, meron pang parang boses ng Pangulo na nagtatalumpati sa video. Pakinggan po natin yan sa video na ito. Lalaban na tayo sa China kapag patuloy pa nilang angkinin ang West Philippine Sea. Paimbestigahan ko din yang si Duterte.
Ngayon, para lang malinaw, hindi diretsahang sinasabing ang Pangulo yun ang sasalita. Pero obvious na yun ang gustong palabasin dahil halos gayang-gayang boses na nag-uutos ng labanan. Lalaban na raw tayo. Nakakatakot yun mga kababayan, no? Kung pakikinggan mo siya talaga, no? Mapapaniwala kang boses talaga ni PBBM, eh, no? Tuloy natin to. At paimbisigan niya si dating Pangulong Duterte. Yun lang, ang boses na ito ay peke po. Walang anumang ganung talumpati ang Pangulo. 2 sa 13 video sa page na ito, merong peking boses na animoy kay Pangulong Bongbong Marcos. Paulit-ulit lamang po ang mga video ng mga litrato ng girian sa West Philippine Sea. Iniiba-iba lang ang captions at headlines, ang script ng istorya at yung mga boses. Kung susuriin mo po ang YouTube channel na ito, hindi pa malinaw kung sino ang may-ari ng channel. Hindi rin po ito bagong channel. Meron na po itong 127,000 subscribers at 346,000 views. Kahit mabilis itong nakakakuha ng mga viewers. Pero ang laman lamang ngayon ng channel ay mga video na in-upload nito lamang nakaraang linggo o last 7 days. Paano nangyari yun? Mukhang bagong pihit lamang kasi ito ng channel sa issue ng West Philippine Sea. Ang focus dati ng channel na ito ay tungkol sa mga ayuda at benepisyo, kaya nga siguro ang dami ng followers. Sa kanyang about page, ginawa ito noong May 17, 2020 at ang focus ay tungkol sa mga SSS pensioners. Sa kanya namang Facebook page, meron na po itong 95,000 followers at 89,000 likes. Mapapansin mo, Dapat balita ang title or pangalan ng YouTube channel. No? Actually, tinake down na yata yan. Inalis na. No? Para hindi na makapagpakalat ng fake news. Ano? Dati pala ito iba ang content. Bigla na lang pumihit or umikot yung nag-turn around dun sa mga ako ang assumption ko rito parang baka binili ito. Binili yung account sa isang tao na dati iba ang may-ari. As nung binili, nag-upload ng mga peking mga audio clips ni Pangulong Bongbong Marcos, na ginagantihan ng China, pinasabogan siya. Sino ba naman maniniwala na pinasabog ng Pilipinas ang China, marami namatay? Bakit pagka mga ganyan na marami naniniwala At saka wala sa mainstream na news, Tandaan niyo mga kababayan, fake news, pag fake ang news, malalaman yung fake ang news. Peke ang balita. Kapag wala sa mainstream media, sa mga malalaking networks, Kasi magkakapare-pareho yan eh. Mag-aagawan ng news news item, Hindi man lang nabalita. Ay, ang laki-laki ng usapan tungkol dyan sa West Philippine Sea. Hindi man lang nabalita. May sumabog na pala. Pinasabugan na pala natin. Dapat mababalita yan sa mga malalaking networks, local networks natin. Tuloy natin to. ang URL ng kanyang Facebook, Ayuda sa PH. Ang mga luma niyang post ay tungkol nga sa ayuda. Pero gaano ba kahirap gumawa ng mga deepfake na boses lamang? Ito na lang po. Sa mabilisang pag-Google, nakahanap kami ng kagad ng website na nag-aalok hindi lamang po ng deepfake voices, pero pati ang boses ng ama ni PBBM, si Ferdinand Marcos Sr. Hindi na po namin papakita sa inyo yung website mismo. Pwede siyang pagsalitain o pakantahin sa website. Tinanong namin ng DICT kung ano ang magagawa nila sa ganitong mga deepfakes. Wala raw. Pwede lang daw nilang kausapin ang mga social media platforms na i-down ang mga video na may deepfake. Pero po, kung tutusin, meron naman. Sa Article 154 ng Revised Penal Code, merong batas laban sa false news. Minsan nga, ginagamit pa ito ng gobyerno laban sa mga kritiko nito. Ayon sa Article 154, ang pag-publish ng false news na mag-endanger ng public order or cause damage to the interest or credit of the state ay paparusahan ng aresto mayor or pagkakakulong ng 1 to 6 months at penalty na hanggang 200,000 pesos. Pero ito kaya ay humor or satire site. Ang problema, wala pong nakalagay na ganoon, wala ring indikasyon. At higit sa lahat, mayroong mga naniniwala sa content at nagkokomento pa.
Lumitaw pa naman ito sa panahon ng karagdagang tensyon sa West Philippine Sea Yun nga eh. dahil sa paulit-ulit na pambobomba ng water cannons ng China sa mga barko ng Pilipinas. At lalo na po ngayon, nagiinit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China dahil sa inilunsad na balikan exercises sa West Philippine Sea. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga Okay, mga kababayan, yan. Yan ang hatid na panganib, ano? Ng artificial intelligence, ano? Specifically dun sa case ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Okay. Mga kababayan, ito pa isa. Okay, bantayan po natin yung mga anak po natin, mga kababayan, ano? Meron po kasi mga applications po ngayon. Ako hindi ako masyadong aware kasi dito sa mga to, no. Nakakaintindi po ako ng technology pero hindi naman po yung masyadong techy na lahat gagamitin ko, no. Ano lang, selected lang para dun lang sa dito sa pagbablog natin, ano, gagamit tayong teknolohiya, ano. Pero yung medyo sophisticated na yung pang kailangan kong intindihin, medyo wala na akong oras ho doon, mga kababayan. Okay? Kaya itong mga napapagkikita natin, mga napagdidiscovery natin, inaaral muna natin, ano? At gusto kong ibahagi po sa inyo to, mga kababayan. Alam nyo po ba yung Roblox? Okay? At saka yung Discord application po siya. Naku, na-close ko. Teka, buksan natin ulit. Okay, ito. Okay, define mo po na natin kung ano itong mga applications na to. Okay, is Roblox mo po na tayo, no? Is Roblox, R-O-B-L-O-X, no? Is Roblox safe for kids? Here's what you need to know. Okay, ito po isang artikulo sa aura.com, ano? Okay. Roblox is one of the most popular games, laro pala ito, no? Games in the world with 70.2 million average daily users as of November 2023. But is Roblox safe for kids? Okay? The unfortunate truth is not always. Okay? Ayan. Hindi palagi, ano? Roblox allows players to create their own experiences, which means that secreted within the popular gaming platform is also inappropriate adult content, cyberbullies, scammers, hackers, and online predators. Okay? Beamers steal virtual items from the other players while mga technical terms, ano? While the majority of the gaming experience on Roblox are safe for kids, there have been instances where it inadvertently exposed children to harmful content, including gambling. Okay? Gaming pala ito. Okay? Natuturuan ng mga bata na magsugal. Okay? Tapos makaka-experience sila ng cyberbullying. Ayan, no? Okay? Online predators luring chat. Kasi merong text messaging and voice chat itong laro na ito. This means that children could end up talking to strangers who may lure them into private chats on other platforms. Itong mga predators na to, na nakaabang lang doon, na palaging inaabangan ay mga bata, ano? Ingatan po natin kapag merong ganitong application sa ginagamit ang ating mga anak, mga kababayan, na mga magulang. Bantayan po natin yung mga pinanonood po nila, mga tinitingnan nila, mga dina-download ho nilang mga application sa cellphone tsaka sa tablet. Okay? Inappropriate or adult content. Ayan. Ay, mga naked yung mga ginagamit na mga characters doon, these spaces often contain virtual strip clubs, naked characters, and users simulating sexually explicit experiences. Tako po.
kalokohan ito. Games continue, violence naman, meron din violence. Parang mga makakakita ng karimari-marim na pagpatay, ng pakikipaglaban, may ginagamitan ng virtual guns, ng knives. Parang yung Counter-Strike. Kung nakalaro na kayo ng Counter-Strike, ako nakita ko lang, hindi man ako naglalaro, Nakita ko lang kung paano maglaro ng Counter-Strike yung mga bata dun sa rentahan dito sa amin, computer. Talaga namang experience. Talagang pati dun sa kanilang paglalaro, nagsisigawan sila. Hoy, nagmumurahan pa nga eh. Okay, Counter-Strike lang yun, Scammers, yan, takeovers, hacking, malware viruses, ang dami, Ang daming excessive gaming, addiction, Alam nyo ba mga kababayan, yung addiction sa mga games, sa mga online games, nakakaano yan? Nakakasira ng mental ability ng mga bata, mga kababayan, mga magulang. Bantayan po natin ang mga anak po natin. Huwag po nating gawing babysitter yung gadget, na bibigyan mo yung bata na umiiyak, para mapatahan lang, bibigyan mo ng gadget, ng cellphone. Yan, sige dyan. Tumahimik ka dyan. Sige, bahala ka na dyan. Kung anong makalikot mo dyan, mapanood mo pa dyan, ma-download. Okay? Anong marinig mo dyan, makita mo dyan. Oo nga, tahimik yung bata. Kaya lang kung ano mga napapagkikita. Mga kababayan, ingatan po natin yung mga anak po natin. Awa po tayo, tingnan po natin, tanungin po natin sila kung ano yung mga tinitingnan po nila, yung mga nilalaro po nila. Kasi yung mga games na yan, naka-disguise yan. Na kung minsan, dyan nga yung pumapasok yung mga scammers, mga iba-ibang mga katarantaduhan, Sorry for the word, mga kalokohan, mga kasinungalingan, dyan pumapasok po yan, Isa pang application ngayon na uso sa mga kabataan itong Discord. Ano po ba itong Discord na to? Ako, hindi ko alam itong Discord na to eh. Ano po ba ito? The Dark Side of Discord for Teens. Basahin lang po natin ito, Okay, ito po yung nangyari sa isang kabataan doon sa Amerika, sa Washington State. When a mother in Washington State learned her teenage daughter was on Discord, a popular social media platform pala siya. She felt reasonably comfortable with the idea of her using it to communicate with members of her high school marching band. So parang ginagamit pa ito parang communication means or tool, sa eskwelahan, Okay. But in September, the mother discovered the 16-year-old was also using the audio and chat service to message with someone who appeared from his profile picture to be an older man. Okay? Akala ko ba ginagamit yun sa eskwelahan? Siyempre, mga kabanda mo, marching band, mga kabanda mo, kasama mo sa eskwelahan, mga kasing edad mo. Bakit isa sa mga kinakausap mo ay isang matanda sa'yo, matandang lalaki, older man, The stranger, who said he lived in England, entered a group chat that included her daughter and members of the band. According to the mother, they struck up a friendship in a private thread. He asked for nude pictures. Her daughter obliged. Wow! Ito na sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Napapasunod yung ating mga anak na hindi natin nalalaman. Okay? Hindi natin alam, baka meron silang hypnotic process dyan, or yung pagsasalita nila may hypnotic effect dun sa mga kausap nila online, katulad nito, ako, nakakatakot ito, mga kababayan, nabiktima itong anak niya, When I went, sabi ng magulang, ng nanay, I went through every chat they ever had, but the most disturbing thing beyond the nudes was that he asked her to send a picture of our house. Naku po,
pinakiusapan daw, nakita niya yung pag-uusap, yung chat, yung conversation thread. Bukod dun sa nudity, no? Na pinakikiusap nung matandang lalaki na yan, pinakiusapan din daw yung anak niya na magpadala ng picture ng bahay nila. Okay? Who, like other parents of young Discord users, asked to remain anonymous, citing concerns about their family privacy. My daughter went on Zillow, found our home and sent it. So he knew where she lives. Aba, nalaman na kung saan nakatira yung bata. Ako po, nakakatakot to. He then asked what American school buses look like. So she took a photo of her bus and sent it. He then requested pictures of her friends and she sent those too, pati mga kaibigan niya. Mga kababayan, kagimbal-gimbal po ito, nakakatakot po ito. Okay? The mother worried the Discord user was manipulating, tracking, and planning to exploit her daughter. Ayan. Oh. Yan po ang isa sa mga, yan po ay isa sa mga negative effects, very negative effects ng mga social media na yan, ano? Diyan ngayon pumapasok kasi yung mga scammers, mga manloloko, mga tawag doon, predators, no? Na mambibiktima sa ating mga anak. Usually mga bata, mga teenagers ang binibiktima. Kasi itong mga ganitong mga edad, ano, gullible sila, no? Madali nyo silang mapapaniwala. Konting sabi mo lang, konting bola mo lang, napapaniwala mo agad yung bata. Okay? So, ingat po tayo mga kababayan. Ito, artikulo po ito ng CNN. Okay? The Dark Side of Discord for Teens. Okay? So, ingatan po natin yung mga anak po natin, mga kababayan. Wag po nating, ang advice ko po sa inyo, wag nyo pong gawing babysitter itong gadget. Okay? At bubuksan nyo yung wifi ninyo, ibibigay nyo lang doon, sige, maglaro ka dyan, kung ano mang gagawin dyan. Okay? Mapanganib po ang panahon natin ngayon, mga kababayan. Okay? Ingatan po natin yung mga anak po natin. At bantayan po natin ang kanilang mga kilos at galaw, yung mga pinanonood po nila sa kanilang sa kanilang mga gadgets kung meron man sila, no? Mga bata ngayon matatalino na. Sabi ng magulang, nilagyan ko naman ng parental control yung yung acting, yung cellphone niya, yung gadget niya. Naku, hindi, nakakalikot pa rin ng mga bata po 'yan, nabe-break po nila 'yan, Matatalino na po, tech-savvy po ang mga bata po ngayon. Di ba katulad nung panahon natin, hindi pa naman kasi uso tong mga ganito. Tayo naglalaro sa labas, Walang mga ganito. Sige, laro sa labas, Di baling masugatan. Pag uwi, medyo may hindi maganda amoy. Paliliguan, yan. Ngayon ang mga kabataan, nakaupo lang sa isang sulok, manonood ng ganito, magbabasa ng ganito, makikinig ng ganito, naka-headset. Di mo na alam kung ano pinakikinggan. Naku po mga kababayan na mga magulang, mga tatay at mga nanay, mga tito at mga tita, mga lolo at lola, binibigyan ko po kayo ng babala. Advice na rin po. Again, bantayan po natin ang ating mga anak. Hindi po masamang maging stricto sa ating mga anak dahil sila lumalaki pa lang. Okay? Yun na nga mayroong gulang matanda na nabibiktima pa rin ng ganito Yung meron ng yung meron ng kumpletong wisyo at isip, naloloko pa rin, nai-scam pa rin nahuhut-hutan ng malalaking halaga ng pera. Ito pa kayang mga bata na ganito. Kaya ingat po mga kababayan, mga kababayan, Okay. Siguro hanggang dito na lamang po mga kababayan ang ating pagtalakay dito sa paksa na ito,
artificial intelligence ang dulot nitong panganib sa ating lipunan, lalo na sa ating kabataan, mga kababayan. Again, hindi po tayo against sa technology kung gagamitin po sa mabuti, no? Yan, lalo na sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, walang problema po diyan, no? Mas mabilis po maipapakalat ang magandang balita. Pero kung gagamitin po natin ito, gagamitin ng karamihan sa panloloko, pandaraya, pangi-scam, no? Pambibiktima, okay? Masama ang mangyayari sa atin, mga kababayan. Okay? O, kahit tayo may gulang na, ingat-ingat pa rin po tayo dahil pwede po tayo mabiktima. Naakala natin kaya yung mga maihabol ko lang po. Okay? Pwedeng palabasin sa inyo na ang kausap po ninyo ay anak ninyo, asawa ninyo, kamag-anak ninyo na malapit sa inyo. Pwede na ngayon yan, palitan lang yung mukha ng tapos gumalaw-galaw, tapos magsalita. Boses niya. Ay, ito nga yung, yung kausap ko, yung kamag-anak ko. Si ano yan? Kilala ko yan. Tiwala ka na. Okay? Bibigay ka ngayon ng pera, papalabas ka. Marami ng scam na pumapasok dyan, mga kababayan. Sa ingat din po tayo, mga grown-ups. Okay? At turuan po natin yung mga bata na maging maingat din. Okay? As we go along na habang dinidisiplina natin sila. No? Alright. Sige po, mga kababayan. Hanggang dito na lamang po siguro. Hanggang sa susunod nating pag-vlog, magbibigay ng impormasyon sa iba't ibang issue sa ating lipunan. Huwag niyo po kalimutang suportahan patuloy ang Talking Toshi TV YouTube channel, pati na rin po ang Facebook page po natin na Talking Toshi TV. Maraming salamat po. Ingatan nawa tayo ng Panginoong Diyos. At magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan.